Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga 19 minutes ago. Breaking news, sabi niya, local cut removes corrupt speaker in less than 1 week. History. Grabe, oh. Pang Guinness World Book of Records na ba ito? Yeah, in less than a week. Kailan ba siya nagsimula? Ano bang araw ngayon? Anong araw na ba ngayon, Boni? Merkules? Merkules. Merkules ba nung Grabe. I think Huwebes ata o Biyernes siya nagsimula. Yeah, Huwebes last week siya nagsimula na nagsalita. At ito na nga, natanggal na ang isang speaker of the house. Okay. Sabi ng mga nabasa ko mga post, si Teo Moreno, tagumpay, hindi lang ito tagumpay ng kabataan, kundi tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Mayroong napakagandang article sinulat ni Optic Politics. Sandali, tignan ko Okay, ito na. Nakita ko na yung editorial ni Optic Politics tungkol sa pagkatanggal o pag-resign ni Romualdez. Ito talaga power ng taong bayan na ang naging rallying point ay itong Bagito, rookie Congressman Kiko Barsaga. Okay. The candle that burned out the collapse of Martin Romualdez speakership. Power in a democracy is never permanent. It is borrowed, conditional, and answerable to the Constitution and the people. Yet, Martin Romualdez believed otherwise. Untouchable daw siya eh. May post si Congressman Kiko Barsaga na the once untouchable Romualdez now touched by Kiko Barsaga, and it touches hard, so very hard. Yet Martin Romualdez, for 3 years, he built his speakership on the illusion of invincibility. Yung hindi siya madutlan sa Bisaya. Hindi siya parang forever na siya na House Speaker. Mistaking political arithmetic for public trust. Numbers, kongresista, marami. Kailangan ang taong bayan, galit na sa kanya. O, sabi pa niya na, wala akong kasalanan. Sinabi niya, sa speech niya, wala daw siyang kasalanan. Wala siyang itinatago. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya nag-resign? Oh, come on. We were not born yesterday. Wala daw siyang kasalanan eh. Today, that illusion has collapsed. And his resignation marks not just the fall of one man, but the implosion of an entire machinery of arrogance. Gandang pagkasulat nito. Romualdez's downfall was not sudden. It was the natural result of years of abuse. His speakership will be remembered as a textbook case of how not to lead a legislative chamber. Under his watch, budget insertions and flood control scandals surfaced. Billions in taxpayer money allegedly redirected and repackaged with suspicious precision. Congress, endowed by the Constitution with the power of the purse, was reduced into an instrument of favoritism. Public funds meant to build schools, hospitals, and communities were instead entangled in allegations of influence and
political manipulation. Yun po ang nangyari. Tapos, pag magsalita, every centavo must count. Every centavo must be directed towards development para makatulong sa taong bayan. Napakagaling niyang magsalita. In fairness, speech writer ni dating Speaker Romualdez, napakagaling. Kaya pag wala kang kamuang-muang sa nangyari, pakikinggan mo lang siya, ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan, kaya lang mahirap paniwalaan. Yan po ang problema. So, ano na ngayon? Bagong speaker. Aatrasan ba ni Congressman Miao Miao? Nag-post na naman siya kanina na tinawag siya, itong bagong speaker, tinawag siya na Romualdez Jr. Best friend daw ito ni Speaker Martin Romualdez. Yung mga nababasa kong post comments. Kasi kinampanya talaga ni Speaker Romualdez bago siya bumaba. Nangampanya siya. Kinausap niya ang mga House leaders, please vote for Faustino D. Kaya lahat, except sa mga nag-abstain, Faustino D. So anong maasahan natin sa isang Faustino D? Ako, medyo hindi ako masyadong optimistic. Parang same lang din. Speculation lang, duda lang, yung influence ni Speaker Romualdez nandyan pa rin. Sabi nga ng kaibigan kong retired general na sabi niya, basahin ko nandito. Dito. Honestly, sabi niya, para talagang circus ang mga hypocrites and Congress. So sad. Nagpapatawa lang ang mga kongresista. Sa tingin niya, mga hipokrito. Anyway, binutuhan sila ng taong bayan, kaya nandyan sila. But may pag-asa pa tayo nang dahil sa isang Congressman Barsaga. May your tribe increase, Congressman Kiko Barsaga. Salute. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, ug mo ni ang una niyang tanom nga lakatan, namunga na siya. So mo na ni ang saging ni Manoy Boy nga namunga na nga lakatan So namunga na gyud ang among mga lakatan. So kining saging ni Manoy nga ang putuson, walo ni siya ka sipi. Manoy ba? So dagang gyud og bunga og mga dagko pod So putuson para gyud nga sinaw ang iyang bunga. Adi ang melong noy, tigisan yan. Ano ko makahiwal di ang buwan? Ay nagutol lang kami ada sa prati. So human na gyud sa pagputos. Pagyod kayo sa Ginoo nga nangunod ng akong saging. Sige. Ug karon mo na ni ang saging lakatan ni Manoy Iking nga namunga na. So sunod-sunod na gyud ni ang pagpamunga sa among lakatan. So siyam siya ka sipi. So daggang gyud ang bunga sa saging ni Manoy. Yung mga dagko pa gyud ang iya. So karon gisilupin. Mauna ay may sumat sa Ginoo sa pagsuporta sa among pagtanom, ingon man sa nagatan sa YouTube, ang nangunod ang among saging. Salamat pod. Salamat kaayo. Karon maupod ni ang among saging lakatan nga una namong tanom. Nga kadtong wala gina abunuan apa namunga, mo na ni siya. So harbisono na gyud ni siya. So mauna pod ni ang namunga nga among saging lakatan. So kining among saging lakatan, kuan na siya kasipi.
kana siya 7. Ning una na nga namunga ng among saging, kuan ni siya kasipi, 7 gyapon. Salamat kayo sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa YouTube sa pagsuporta sa among pagpananom.